Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray together. Our holy and merciful, gracious Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po. First of all, dahil po sa dakilang biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po para po sa amin. We were miserable sinners. Napakasama po namin. Nakagawa po kami ng sari-saring kasalanan sa aming buhay. Subalit dahil po sa inyong habag sa amin, dahil po sa napakalawak niyong pag-ibig para po sa amin, 2,000 years ago, pumarito po kayo sa sanlibutan. Kayo po ang umako ng lahat ng mga kasalanan. Tinanggap niyo po ang parusa, kayo po ang nagkaroon ng latay, nagkasugat, at kayo po ang nagdanak ng banal na dugo para po sa katubusan ng lahat naming mga kasalanan. Sa krus na iyon, Panginoon, tiniyak niyo sa amin ang walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya nga po, naligtas kami, nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Kaya mula po sa aming puso, Panginoon, maraming salamat po. Salamat din po sa nakaraang Grand Bible Seminar, Panginoon. Naniniwala po kami, marami pong naligtas at ngayon, ito po ang unang Lord's Day sermon po nila. Hiling ko po na patuloy niyo po silang hawakan sa inyong makapangyarihang mga kamay upang makapagpatuloy po sila sa pag-alam pa ng mas malalalim na biyaya ng Diyos dito po sa Biblia. Nawa makapagpatuloy po sila upang sa lalong madaling panahon ay magamit rin po sila ng Diyos at maakay din nila ang kanilang mga mahal sa buhay tungo po sa kaligtasan. Sa mga sandaling ito, narito po ang inyong mga minamahal na mga anak, ang church. Nagsama-sama po kami upang patuloy na makinig ng mga salita ng Diyos na pwede pong magbigay sa amin ng kaaliwan sa aming puso. Mga salita ng Diyos na makakatulong upang lumago ang aming mahihinang pananampalataya. At mga salita ng Diyos na magbibigay po sa amin ng tapang at inspirasyon upang mag-decide na mabuhay para sa iyo, Panginoon, sa nalalabi naming buhay. Dalangin din namin, Panginoon, ang paparating po namin na Kalamba Bible Seminar. Ihanda niyo po yung mga tao sa Kalamba at nawa tanggapin po nila ang paanyaya ng Diyos tungo po sa kaligtasan. Hiling din po namin na gabayan niyo lahat ng mga Bible seminars sa buong Pilipinas na nagaganapin simula Lunes. Umaasa po kami na pagkakalooban niyo po lahat ng mga preachers ng tapang upang maipangaral po nila ang napakagandang balita para sa kaligtasan ng mas maraming tao dito po sa bansang Pilipinas. Sa mga sandaling ito, hiling ko po ng Holy Spirit ang humipo sa aming puso. Buksan mo po ito, Panginoon, upang maunawaan po namin ang inyong banal na kalooban. At harinawa, after knowing your will, ay magkaroon po kami ng puso na isabuhay ito upang ang power ng Diyos ay mahayag sa aming buhay Kristyano. Ilagay niyo rin po sa aking mahihinang bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak ang naayon sa inyong banal na kalooban. From the beginning to the end of this sermon, lubos po kaming aasa at magtitiwala sa pagtuturo at guidance ng Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia. 1 Kings chapter 5. Para po sa kapakanan ng mga newly saved brothers and sisters namin, gagamit po ako ng screen. Unang Hari, chapter 5, from verse 17 hanggang Unang Hari, chapter 6, from verse 1 and 2. Lumang Tipan, 1 Kings chapter 17 hanggang 1 Kings chapter 6, verse 1 and 2. 1 Kings chapter 5, kapitulo 5, versikulo 17, hanggang chapter 6, verse 1 and 2. Babasahin ko po from verse 17, 1 Kings chapter 5, verse 17. Sa utos ng hari, tumibag sila ng malalaki at mamahaling bato upang ilagay ang saligan ng bahay na may mga batong tinabas. Verse 18, kaya't ang mga tagapagtayo ni Solomon at ang mga tagapagtayo ni Hiram at ang mga gibalita ang pumutol at naganda ng mga kahoy at ng mga bato upang itayo ang bahay. Chapter 6 verse 1 and 2, nang ika-480 taon pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay lumabas sa lupain ng Ehipto, nang ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon sa Israel, ng buwan ng Sif, na siyang 2 buwan, kanyang pinasimulang itayo ang bahay ng Panginoon. Verse 2, ang bahay na itinayo ni Haring Solomon para sa Panginoon ay may habang 60 siko, may luwang na 20 siko, at may taas na 30 siko.
Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. And today, this is the words of God na atin pong pag-aaralan. Ganang sinabi ko po, sa kapakanan ng mga newly saved brothers and sisters, gagamit po ako ng screen para makita nyo po yung mga talata. Before I proceed with my sermon, I would like to welcome yun pong mga newly saved brothers and sisters sa una nyo pong Lord's Day sermon. At welcome po kayo sa pangalan ng Panginoon dito po sa Manila Central Church. Pwede po palakpakan natin ang ating mga bagong ligtas na kapatiran. Ngayon, para matulungan ko po kayo patungkol po sa inyong kaligtasan, kaya napili ko po ito pong sermon ngayong araw. Ito po yung pagtatayo ni King Solomon ng templo. Ang templo, dito po sa Lumang Tipan, ay simbolo naman po ng church at ng buhay Kristiyano, buhay pananampalataya ng bawat isa sa atin. At nung itinayo ni Haring Solomon, ito pong templo, ang isa sa pinakamahalaga na nilagay niya ay yun pong pundasyon. Balikan po natin 1 Kings chapter 5 verse 17. Basahin po natin verse 17, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa utos ng hari, tumibag sila ng malalaki at mamahaling bato upang ilagay ang saligan ng bahay na may mga batong tinabas. Saligan, ito po yung pundasyon. Kaya ang sermon title po natin ngayon, Return to the Foundation. Magbalik tanaw sa pundasyon. Ang pundasyon ito ng templo ay tumutukoy larawan ng pundasyon ng ating pananampalataya. Sa Biblia, ang pagtatayo ng bahay o ang pagtatayo ng templo ay sumisimbolo sa pagtatayo ng ating pananampalataya. At sa pananampalataya, napakahalaga yung pundasyon. Gayon din po sa mga bahay o sa mga building, bago ka po maglagay ng ibang bagay, you have to make sure na tama yung pundasyon. Yun ang basic, yun ang fundamental. Kaya gusto ko pong i-remind kayo, balikan natin ang fundamentals of our faith, yun po yung foundation. Kailangan mailagay ang tamang pundasyon para makapaglagay kayo ng ibang mga bagay sa inyong pananampalataya. Kasi kung hindi tama ang pundasyon, wala kayong mailalagay na testimony sa inyong buhay Kristiyano. Without the right foundation, your Christian life ay hindi po magsisimula. Kaya napakahalaga ng pundasyon. Tingnan natin, Psalm 11. Mga awit, 11, verse 3. Mga awit, 11, verse 3. Psalm chapter 11 or number 11, verse 3. Basahin din po natin sabay-sabay, nasa screen, 3, 2, 1. Kung ang mga saligan ay masira, matuwid ba'y may magagawa? Kung may problema sa foundation, sa saligan, mayroon ka bang maidadagdag? May magagawa ka ba? Yan po yung tanong. Kaya before you start with your Christian life, dapat sure muna kayo sa foundation ng pananampalataya, sa saligan. Dahil wala ka pong mailalagay na ibang bagay kung may problema ang saligan. Parang ganito po, my sermon is not about for the newly saved brothers and sisters, but kahit matagal na po kayo, i-check nyo po ang inyong faith. May mga time ba na parang nahihirapan kayong magsimba? May mga time ba na hirap kayong magbasa ng Biblia? May mga time ba na ang hirap manalangin? Bakit nahihirapan ka at parang nagiging pabigat ang mga bagay-bagay sa Christian life? Probably, may problema pa doon po sa pinaka-basic, doon po sa pundasyon. Alam niyo po, napakahalaga ng foundation. Before you build anything, yung building, ito po yung soil o yung lupa. Ang mga engineers, gumagawa muna sila ng malakas na foundation. At kapag may foundation na po, and then they start to make other structure. Ito po dapat solid. Ito po dapat matibay. Kung hindi solid ito, kung hindi ito matibay, wala kang mailalagay na other structure. Ganon din po, bakit mahirap magbasa ng Biblia? Bakit nahihirapan kayo sa prayer? Bakit hirap kayong dumalo sa mga fellowship? And then, pag may mga Bible seminar, hirap kang mag-evangelize.
Ang reason, may problema pa sa iyong foundation. That's why, this sermon, gusto ko pong bigyang pansin ninyo ang pinakapundasyon ng inyong pananampalataya. Ito po dapat ang una. Napakasimple po. When you make a building, kahit anong building yan, ang inuuna po nila ang foundation. When Manila Central Church was built, I was here. At nakita ko kung gaano kalalim at kung gaano ka tibay, kung gaano ka solid na semento at bato ang nilagay nila sa foundation. At dahil nailagay yung foundation, naitayo ang building na ito. Ganon din po ang ating buhay Kristiyano, buhay pananampalataya. Ang pinakadapat unahin natin ay ito pong foundation. Sabi ng mga awit, kung may problema sa saligan, ang matuwid ba'y may magagawa? Bakit di ko magawang magbasa ng Biblia? Mag-pray? Bakit nahirapan ako sa fellowship? Bakit nahirapan ako sa evangelism? Probably, may problema pa sa aking foundation. Kaya pag-isipan po natin ang foundation ng ating pananampalataya. Balikan po natin yung 1 Kings. Lagyan niyo po ng bookmark para mabilis na lang po tayong pumunta. 1 Kings chapter 5, verse 17. Tignan niyo po yung characteristic ng foundation dito na ginawa ni King Solomon. 1 Kings chapter 5, verse 17. Muli po, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa utos ng hari, tumibag sila ng malalaki at mamahaling bato upang ilagay ang saligan ng bahay na may mga batong tinabas. May tanong po ako, ang pundasyon po ba ng isang building nakikita or hindi? Hindi, nakatago siya. Dito po hindi mo makikita ang foundation. However, ang ginamit ni King Solomon dito, ang pinakamamahal at pinakamagagandang bato. Sabi dito, malalaki at mamahaling bato. Bakit mahalaga? Ginamit niya yung malalaki at mamahaling bato kasi ang pinakamahalaga ay yung foundation. Sa ating memory verse kanina, hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pagpunta-punta dito sa church, pagsiserve-serve ay mga bagay na nakikita. Pero hindi yun ang mas mahalaga. Ang mas mahalagang unahin nyo, yung hindi nakikita, which is the foundation of your faith. Yung pundasyon ng ating pananampalataya. Tingnan natin, 2 Corinthians chapter 4. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Babasahin ko po. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya dapat magtuon doon sa hindi nakikita. When building the temple in Jerusalem, King Solomon considered the most important thing there was to put yun pong solid foundation. Kaya ang ginamit po niya malalaki at mamahaling mga bato. Yun dapat ang una. Pag maayos na po ang foundation ng inyong pananampalataya, makapaglalagay na kayo ng inyong iba't ibang testimony. Pwede ka nang magsimba lagi-lagi, masaya na ang pagpunta dito, hindi ka na nahihirapan. Bakit? Tama na ang pundasyon. Mayroon ka nang mailalagay na ibang mga pillars. Kaya my dear brothers and sisters at sa mga baguhan, i-check muna natin higit sa lahat ang foundation. Kung tama ang pundasyon, ulitin ko, makapaglalagay kayo ng ibang mga bagay. Kung tama ang faith, natural, lalabas ito sa ating mga gawa. Naligtas tayo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, pero para ma-confirm kung tunay yung pananampalataya mo, mahahayag ito sa iyong mga gawa, magkakaroon ka ng pagbabago sa buhay, magkakaroon ka ng maraming bunga sa iyong buhay Kristiyano. Tingnan natin, Book of James, Santiago. Santiago, chapter 2, verse 22. James chapter 2, verse 22. Santiago chapter 2, verse 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Verse 26. Basahin po natin, verse 26, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang spirito ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kinaligtas na po tayo,
Pero ang salvation ay hindi lang po through our testimony. I have heard so many testimonies before. Pero bigla nawala na sila sa church at wala na sila. Ang tunay pong kaligtasan, talagang naunawaan mo sa iyong puso, and later on, mahahayag ito sa iyong mga ginagawa. Hindi po pwede na Kristiyano tayo pag nasa church, pag uwi, Krismunyo na. Hindi pwede. Ang Kristiyano sa church ay Kristiyano sa trabaho, Kristiyano sa bahay, Kristiyano sa eskwela. Hindi pwedeng Kristiyano sa church, Krismunyo sa bahay, Krismunyo sa eskwela, Krismunyo saan? Sa labas. Kitingnan niyo po, pag may tamang pundasyon, sabi po, makakapaglagay ka ng ibang mga bagay. Kaya gusto ko po, i-check natin ang ating foundation. Halimbawa po, 1 or 2 years ka na dito sa church, and up until now, wala ka pang Biblia. Di ka nagbabasa ng Biblia. Kapag may mga Bible seminar, hirap po kayong dumalo, and then parang mahina ang prayer mo, and then parang hirap kayong dumalo sa mga fellowship. Gusto ko pong through this sermon, balikan niyo po ang inyong foundation. And that's why the sermon title, Return to the Foundation. At kahit sino man dito, pwede niyo pong balik-balikan ang sermon na ito. Return to the foundation para ma-check niyo po talaga kung tama na ang pundasyong ito. Kaya next point na ipapaliwanag ko, ano ba ang pundasyon na ito? Sa pagtatayo ng templo, ginamit ni Haring Solomon mamahaling at malalaking bato. Sa pananampalataya, pagtatayo ng ating buhay pananampalataya, Christian life, ano po ang pinakapundasyon nito? Nasa Biblia po, tingnan po natin. 1 Kings, balik tayo 1 Kings chapter 5. Verse 17. Muli, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa utos ng hari, tumibag sila ng malalaki at mamahaling bato upang ilagay ang saligan ng bahay na may mga batong tinabas. Kaya bago itayo yung templo, nauna po yung foundation. Malaga yung fundamentals, yung basic. Para mas maintindihan, sa numbers, may fundamentals po tayo. Ano po yun? Counting. You start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tinuturo natin sa mga bata yan. Sa letters, or sa mga words, inuuna natin yung alphabet. Diba? Sabi nga ni Florante, abakada, igahayla, mananga upa, rasata, uwaya. Hindi po yun Korean, ha? Yes, may fundamentals. Sa operation sa mathematics, uunahin mo muna yung addition. Meron ba? Tinuro niyo sa bata, division kaagad? Hindi niya maiintindihan ng division kung hindi niya alam yung addition, subtraction, multiplication, and division. Tama, mali. Kasi sa lahat ng bagay, may foundation, may basic. Without knowing the basic, hindi ka makakapunta sa huli. Mark my word. Ganyan even sa knowledge. Kahit sa lahat ng fields of knowledge, nauuna ang mga basics. Kahit sa pagmamaneho, dapat marunong ka munang mag-start ng engine, tama? Meron po ba dito, paano ba mag-ano ng cambio? Engine muna. Start mo. Basic foundation. Kaya dito, inilagay ni Haring Solomon ang pinakamahalaga, ang pundasyon. Bago niya mailagay yung ibang mga structure ng building. Tingnan pa natin, Matthew chapter 7. Bagong tipan po yan, Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Ito po yung dalawang nagtayo ng bahay. Simbolo po ito ng pagtatayo ng buhay pananampalataya. Kaya't ang bawat nakikinig, from verse 24, sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito, ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan. Dumating ang baha, humihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan.
bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak, napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Kiulitin ko, ang pagtatayo ng bahay dito ay gaya ng pagtatayo ng buhay pananampalataya. Yung isa, nilagay niya yung kanyang pundasyon sa bato, yung isa sa buhanginan. Nung dumating na po yung maraming bagyo, ito ay sumisimbolo sa mga pagsubok at unos ng buhay. Yung nakalapat dun sa bato, matibay siya. Yung sa buhanginan, bumagsak po ito. Kung wala pong pagsubok in normal situation, parang pareho lang po sila. Kailan matites? Kapag marami ng pagsubok. Ang tunay na nakalagay sa bato, sa tamang pundasyon, kahit bakbakan niya ng pagsubok, never siyang babagsak. Ganon din po. There are times, nakita ko, pinag-aaralan ko pong mabuti, after the Bible seminar, maraming dumadalo. Sa mga baguhan, hindi ko po kayo tinatakot, warning, darating po ang maraming pagsubok sa buhay. Pero don't worry, kung tama yung pundasyon nyo, kahit bayuhin kayo ng maraming pagsubok, you will stay. Makakapag-abide ka sa church. Bakit? Tama ang pundasyon mo. Pero, kung wala pa, mali pa ang pundasyon, kaunting problema lang, ayaw mo nang mag-church. From time to time, naririnig ko yung testimony na ganito, Pastor, simula nung napasama ako sa inyo, ang dami ng problema, kulto yata kayo eh. Ayaw ko na mag-church, sabi niya. Mali po. Natural, darating po ang maraming pagsubok. Why? To test kung tama yung pundasyon ng iyong pananampalataya. Babayo, para ma-check nyo po. Kahit marami bang problema, nagpapatuloy ako? Malakas na ba? Tama na ba ang pundasyon ko? Dito po, yung nilagay sa buhanginan, hindi siya nagtagal. Bumagsak po siya ng napakalakas. Kaya dapat alam natin yung pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya nga, babalikan ko, ano ba ang batong ito? Ano ba ang pundasyon na ito na dapat kong isaalang-alang? Ito yung unang-una. Dito po, ang foundation, ang batong ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tingnan natin unang Korinto. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 and 11. Unang Korinto, chapter 3, verse 10 and verse 11. Babasahin ko po, 1 Corinthians chapter 3, verse 10 and verse 11. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Verse 11. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban na nasa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Kaya ang pundasyon ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang matibay na saligan, siya ang tunay na bato, saligan ng ating pananampalataya. Kaya nga yung nakaraang Grand Bible Seminar po natin, it's all about our Lord Jesus Christ. Anong sabi ng Panginoon dito po sa Biblia? John 5:39, You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Sinasaliksik nyo ang mga kasultan, sapagkat sa mga iyon na iniisip nyo, mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. John 5:39. Kaya nga, gabi-gabi, pumunta po tayo dito para ma-check at para mailagay yung pundasyon ng inyong pananampalataya. At nung na-connect mo ang ginawa ni Jesus Christ para sa iyong kaligtasan, yung araw na iyon, doon na ilagay ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Tingnan po natin Isaiah chapter 28 para mas maintindihan. Isaías chapter 28 verse 16. Babasahin ko po, Isaiah 28, verse 16. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilalagay sa Zion bilang pundasyon ang isang bato, isang batong subo, isang mahalagang batong panulok na isang tiyak na pundasyon. Siyang naniniwala ay hindi magmamadali.
Kailan nalagay yung iyong pundasyon? Ang bato, nung ikaw po ay naniwala. The time you believe. Kung nung Friday, nanampalataya kayo sa ginawa ni Jesus Christ na kaligtasan para sa inyo, yun ang araw na nailagay ang tunay na pundasyon ng pananampalataya. And believe me, dito na magsisimula ang tunay na buhay Kristiyano. Maaari nag-attend na po kayo sa maraming churches dati. Pero isa lang po, ang masasabi ko, walang kabuluhan, tinatamad ka, pumupunta ka lang, then nawawala ka. Hindi ka nagtutuloy-tuloy. Hindi ka nagtutuloy-tuloy kasi mayroon pang problema sa pundasyon. Pero kung tama na ang pundasyon mo, at kapag naniwala ka na sa araw na yon na ilagay ang foundation, doon na po mag-start na magkakaroon ng ibang mga testimony o yung mga gawa na gagawin mo para sa iyong buhay Kristiyano. Okay na yung faith. Okay na po yung pinaka-pundasyon o yung pong pinaka-saligan. Simple lang, makikita nyo po ito sa nagtatayo ng mga building, inuuna po nila yung pundasyon. Kapag okay na yung pundasyon, makikita nyo na, unti-unti nang tumatayo yung building. Yung dating hindi mo akalain na may ginagawa pala sila, minsan makikita mo na may poste na. Andun magkakaroon ka ng idea, may gumagawa pala ng bahay dyan. Inuuna po talaga ang pundasyon at uulitin ko, the foundation ay nailagay noong naniwala ka sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Kaya nga, let's review yung pundasyon ng ating pananampalataya. Ulitin ko, ang pinakapundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung bato. Kaya i-review po natin, ano ba ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin? Tingnan po natin, Gospel of Matthew, chapter 1. Ebanghelyo ayon kay Mateo, chapter 1, verse 21. Gospel of Matthew, chapter 1, verse 21. Basahin po natin, verse 21, 3-1. Siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano ba ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia? God is the Creator God. Ano ang mas mahalaga? Ang Creator God na ito, pinamumunuan niya ang sanlibutan ito gamit ang kanyang mercy at justice. Ano pang pinakamahalaga? Na ang lahat ng tao ay sinilang ng mga makasalanan. At ang pinakamahalaga sa lahat, si Jesus Christ dumating dito para i-offer ang tunay na kaligtasan. Kaya dito, ano po ba? Marami pong tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano po ba ang ibig sabihin ng Jesus? Siya po yung tagapagligtas, Mesias. Siya po yung magliligtas sa atin. Savior. Maraming tumatawag, Jesus. Pero pag tanungin mo, ligtas ka na ba? Hindi nila alam. Kaya nga, hindi mailagay-lagay yung pundasyon kasi hindi nila naiintindihan ang patungkol sa Panginoong Jesus. Our Lord Jesus Christ, sabi dito, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya para ma-connect natin, para makita natin na siya po yung Savior, tignan natin kung paano niya tayo iniligtas. Dapat malinaw yung concept ng kaligtasan sa atin kasi doon magsisimula ang Christian life. Without salvation, hindi kayo makapag-start sa inyong buhay, Kristiyano. Useless po ang pagpunta-punta dito kung hindi ka pa po naliligtas. Kaya we have to review, we have to return to the foundation, magbalik tayo kay Jesus Christ. Ano ba ang ginawa niya? Sa pamamagitan po niya, ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya, ano ba yung kaligtasan? Luke, tingnan po natin, Lucas chapter 1. Gospel of Luke, chapter 1, verse 77. Luke chapter 1, verse 77. Basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan, sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ano po yung kaligtasan? Kapatawaran ng mga kasalanan. Sino po ang pwedeng magpatawad ng ating mga kasalanan?
ang Panginoong Jesus. Sa Grand Bible Seminar, naunawaan niyo na po ba na napatawad na ang inyong mga kasalanan? Parang walang sagot. Parang hindi pa. Kaya uulitin ko po, kaya mag-aaral po tayo 2 oras. Okay? I-review ko po. Naunawaan na ba yung kaligtasan? Hindi pa. Tanong, paano mapapatawad ang inyong mga kasalanan? Kaya dito po sa Biblia, may paraan. Okay? Mahalaga. Salvation is through our Savior, hindi po sa tao. Kaya nga, always, mayroon pong 2 bagay. Ito po yung God's way, and then mayroon pong man's way. Paraan ng Diyos at paraan ng tao. Naturally, sa kaligtasan, dito tayo sa God's way. Ang God's way, ito po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus para maligtas tayo. Ang man's way, this is wrong. Lagi, pag sinasabi, paano ka naligtas? Naririnig ko, kasi tinanggap ko na si Kristo bilang personal Savior ko. Prayer of acceptance daw. This is man's way. Isang desisyon mo lang sa buhay mo ito, isang araw, hindi po yan kaligtasan. Isaiah 59 verse 2, hindi nakikinig ang Diyos sa mga makasalanan. Man's way, ano pa? Good deeds, gagawa ng mabuti. Magpapakabait po ako para mapunta sa langit. Mali rin po ito. 1, mali. 2, mali. Ano pa? Having zeal. Naglilingkod po sila. Kaya nga, maraming nasa church, ano po ang busy sila? Kantahan. Minsan, lumalabas din po sila para maggawa. Halimbawa, may mga disaster. Yes, tumutulong sila. Namimigay sila ng mga lugaw. May mga plastic na kalagay doon yung pangalan ng church nila. Pagtulong sa kapwa. Good deeds. Zeal. Yun ang kanilang mga ginagawa. Pero lahat nito ay man's way. Ito po yung magagawa ng tao. Ito po yung man's point going to God, and we call this one religion. Kaya hindi po ito tama. Ang tunay na kaligtasan, ang Diyos lang ang gagawa. Paano tayo maliligtas? Sinabi niya sa Biblia, yun ang sundin natin. Paano ba mapapatawad ang ating mga kasalanan? Tingnan natin, Hebrews 9. Hebrews chapter 9, verse 22. Hebrews chapter 9, verse 22. Basahin din po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, naiko-connect nyo na, this is God's way. Kanina, yung salvation, or yung kaligtasan, anong ibig sabihin? Kapatawaran. Kapatawaran ng mga kasalanan. Paano mapapatawad ang kasalanan? Dapat sundin natin ang Diyos. Pero yung iba, para raw mapatawad ang kasalanan nila, i-insert na naman dito. You have to confess. Yung iba, magsimba-simba ka, church. Kaya nagiging church-goer po sila. Ano yun? Magsimba ka para makapagbawas-bawas ng kasalanan. Di ba naririnig niyo yun? Magsimba nga ako para medyo mabawas-bawasan ko naman yung kasalanan. Gumawa ako ng 3 kahapon, kaya gagawa ako ng 3 mabuti sa church. Quits na. Yun po yung mga tao. Man's way po yun. Mali. Ang kapatawaran ng mga kasalanan, dun sa binasa natin sa Hebrews 9:22, ano po? Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, paano tayo maliligtas? There must be shedding of blood. Kailangang dumanak ang dugo. Yan ang kondisyon ng Diyos. Yan ang God's way. Hindi kayo maliligtas kung gagamitin yung mga turo ng mga tao. Hindi. Tignan natin ang Biblia. Yun yung paraan ng Diyos. For you to be saved, kailangan dumanak ang dugo, sabi. Wala pong sinabi sa Biblia na mag-pray ka. Wala po sa Biblia kumanta ka. Magpakabait ka. Hindi ho. Ito'y pamamaraan ng mga tao. You reaching God is impossible because nobody is perfect. You are a sinner. It should be God saving you. Naintindihan? Ano po yung religion? What can I do for God? Ano po ang tunay na kaligtasan? What God
did for me. Para maintindihan, nalulunod ka po. Nalulunod ka po. Ito ko po. Di ka marunong lumangoy. Hindi po ito langgam. Tao po ito. Okay? Di ka marunong lumangoy. Paano ka maliligtas? Kung may tao, nandito may malaking barko, and then, halimbawa, nandito siya, hinulugan kanyang salbabita, and then, hinawakan mo, hinila niya, maliligtas ka. Without him, lulubog ka na, mamamatay ka na. Tama po? Parang ganun ang concept of salvation. Kung ano yung ginawa ng magliligtas sa'yo, hindi yung gagawin mo. Kasi nga, unable ka na, wala ka nang magagawa. Kaya dito rin po sa Biblia, paano yung kaligtasan? Kapatawaran ng mga kasalanan, sabi, Hebrews 9:22, kung walang pagdanak ng dugo, hindi mapapatawad ang mga kasalanan. Bakit mahalaga sa Diyos ang dugo? Tignan natin. Levitico chapter 17. Levitico chapter 17, verse 11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Ito yung pambayad para sa ating mga kasalanan. Pag may utang ka, pantubos. Ang dami nating utang sa kasalanan. Kaya sabi, ang buhay kasi ng laman ay nasa dugo. Yun ang paraan ng Diyos. Naroon ang buhay. Kaya yun ang kanyang ni-require para matubos ang ating mga kaluluwa, ang ating utang na kasalanan. Bakit? Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya nga, maintindihan natin, ang Panginoong Yesus, ipinako po siya dito po sa krus. Before po siya ipinako, anong ginawa sa kanya? Pinagpapalo. Ganun po yung torture ng Roman Empire noon. Kapag pinapako po nila ang isang kriminal, tutorturin muna nila, papaluin po nila. Napakaraming beses. Nagkaroon siya ng maraming latay, sugat sa balat, sa katawan. Pag may sugat, ano po yung lalabas? Dugo. Huwag kayong maniwala sa mga nanila. Lalabas niya ng kanin para takutin kayo. Ano pang lumalabas? Dugo. Noon po, nung nakinig din po ako 15 years ago sa Bible seminar, doon ko na unti-unting naunawaan. Because God's requirement para sa salvation natin ay blood, kaya kailangan palang paluin si Jesus Christ. Sumunod ang Panginoon sa proseso na inilatag niya dito sa Biblia. Nilagyan siya ng koronang tinik para matusok yung kanyang ulo at dumanak ang napakaraming dugo. Bakit? Masama lagi ang iniisip natin. Ang dami nating nagagawang kasalanan sa isip. Pinako ang kanyang mga kamay, dumanak po ang dugo. Bakit? Dahil ang dami nating nagagawang kasalanan sa ating mga kamay. Ang kanyang paa, mabilis tayong pumunta sa mga lugar na makasalanan. Bago po siya namatay, inulus po ang kanyang tagiliran, nadali ang kanyang puso, kasi ang puso natin ayon kay Jeremias, mandaraya kaysa lahat ng bagay. Through the blood, dumanak ba hindi? Bakit dumatak ang dugo? Para mapatawad ang ating mga kasalanan. Naintindihan po ninyo? Napatawad na ba kasalanan? Hindi pa. Pero may tanong pa rin, anong kasalanan ko ang napatawad? Tingnan natin nasa Biblia. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9, verse 12. Hebrews chapter 9, verse 12. Basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, sariling dugo, dugo ni Jesus Christ, when He was nailed on the cross, mayroon po siyang tiniyak. Ito yung napakaganda sa pagmamahal ng Diyos. Tiyak. Tinitiyak niya ang walang hanggang. In English version, it is eternal redemption. Anong ibig sabihin ng eternal redemption? All of your sins were forgiven. Past, present, and future. Sa mata ng Diyos, dahil tinubos na niya, napatawad na niya, may kasalanan pa ba kayo? Wala na. Wala na. Magagawa ka ng kasalanan bukas. Napatawad na yun, hindi pa. Yun ang panghawakan niyo kasi sabi niya, walang hanggang
Katubusan. Kung wala ng kasalanan, saan pupunta? Langit, impyerno. Kaya wag po kayong maniwala sa mga taong mangmang sa Biblia na nagtuturo na Diyos lang daw ang makapagsasabi kung sino ang maliligtas. It's here. Masasabi mong ligtas ka na simply because binigyan niya tayo ng resibo. Lahat ng iyong mga kasalanan ay napatawad na. Sa mata ng Diyos, makagawa ka man ng kasalanan tomorrow, next week, next year, all of your sins were forgiven. Naintindihan po hindi? Marami hindi nila maintindihan yung future sins. Very simple lang po. Now is 2025. Halimbawa, ipinanganak ka po 1984. And then halimbawa lang po mamamatay ka next year. Hala. Tingnan nyo. Nung namatay si Jesus Christ, tao ka na ba? Wala ka pa. Tama? Future lahat to, future. Wala ka pa. Wala ka pang nagagawang kasalanan. Pero ngayon, 2025. From 1984 hanggang 2025, past sins mo po yun. Tama? Lahat na magagawa mo, halimbawa 2025, present. And then, starting 2026, halimbawa, to the future, future sins. Sige, para hindi kayo kabahan, 2050 na lang. Okay? So from 2025, yung 25 years na gagawin mong kasalanan, pati yun natubos na, hindi pa. Very simple naman na isipin, di ba? Yung iba hindi nila maintindihan, pastor hanggang dito lang. Kasi di ko pa nagagawa eh. Wala ka pa nga, namatay na siya sa krus. Tama? Okay, all of your sins actually, from Adam hanggang sa pinakahuling tao, lahat po ng ating kasalanan, sabi ng Biblia, eternal redemption. Kapag ito ang content ng pananampalataya mo, yes, sabi ng Biblia, yan po yung salvation. Na-connect nyo na po ba ito, yung katotohanan ito sa puso nyo? Hanggat hindi pa, wala pang foundation ng faith ninyo. Ligtas na ba? Ilang percent ang kaligtasan ninyo? Baka mayroon pa rin ditong 50-50 ha? Minsan may 50-50. Nakakagawa pa rin pa kasi ako ng kasalanan. Tanong ko, natubos na pa yun, hindi pa? Tubos na nga. Yung iba, Pastor, phone a friend? Ligtas ka na ba? Phone a friend muna. Sister, di ba sabay tayo? Kailan na yun naligtas? May problema sa mga ganito. Dapat ikaw mismo alam mo kung kailan ka naligtas. Nung araw na naniwala ka, doon na ilatag ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Naintindihan mo, actually, yung eternal redemption, this is love for God. Love. Bakit? Eternal. The word eternal redemption. Mayroon ba sa inyo, sasabihin ni Mr. mo, I love you, but until 2026 only. Di ba ano po yung love? I will love you for... Ano po ang makapagpapasaya sa puso nyo? Yung salitang forever. Kasi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, inilagay niya sa puso ng mga tao ang walang hanggan. Ano ang makapagpapasaya sa inyo? Pera? Hindi po. Pag namatay ka, wala ka nang madadalang pera. Katanyagan? Hindi po. Ang makapagpapasaya sa inyo, yung walang hanggan. At sa krus, tiniyak ng Diyos ang walang hanggang katubusan ng mga... Do you understand? Kung ano po yung pagmamahal na yun, makakagawa ka bukas ng kasalanan. Tanong ko, mahal ka ng Diyos? Hindi. Mahal ka pa rin. Wow. Tama? Ito yung sabi ng Diyos. Kaya nga, if you understood eternal redemption, meron ka na ngayong eternal life. Ito po yung salvation. Wala pong eternal life without eternal redemption. Tama? And this eternal redemption was achieved through the blood of our Lord Jesus Christ. Bakit? Mismong buhay niya, pinambayad niya sa iyo sa krus. Kaya ang krus po, ito po yung pinakapundasyon. Yung ginawa niyang kamatayan sa krus, dumanak ang daggo, namatay siya. On the third day, He rose again. Para patunayan sa atin, natubos na, nabayaran na ang lahat ng ating mga kasalanan. Kung ito po yung saligan ng ating pananampalataya, yan po yung kaligtasan. Pwede ka nang gumawa ng ibang bagay. Kasi ito po muna dapat. Bato si Jesus Christ. Siya po yung pinaka-foundation ng Christian life, yun po yung kaligtasan. Kung anong ginawa niya sa krus, kung paano niya tinubos ang past, present, and future sins natin. Of course, may mga bago, mayroon kayong maaring question. So, ibig sabihin, Pastor, napatawad na yung gagawin ko, di pwede nang gumawa ng kasalanan?
Yan yung mga tanong ng mga hindi pa nakaunawa ng pag-ibig. Kasi may mga tao po, huwag niyong sabihin na napatawad na pati yung future sins. Kasi gagawa na sila ng kasalanan. Yan ay sa point of view ng isang hindi nakaunawa ng pag-ibig. Yan din po ang tanong kay Paul noon. Roma chapter 6. Tignan po natin. Roma chapter 6, verse 1 and 2. Verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? O sabi niya, magpapatuloy pa ba? Kasi napatawad na ba lahat? O, verse 2, ito ang sagot ni Pablo. Basahin po ninyo, verse 2, sabay-sabay. 3, 2, 1. Diba? Namatay ang Panginoong Jesucristo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, sige nga, masasabi mo bang magpapatuloy ka sa kasalanan? Paano ka mabubuhay doon sa kasalanan at pumatay sa Kanya? Yung sin ngayon, kung naintindihan mong pag-ibig, you hate na. God loves, that's why naturally, nagagalit siya. Tayo rin po, mahal natin ang Diyos at kailangan magalit tayo sa kasalanan, kaya iiwasan na natin ang kasalanan. Naintindihan po? May problema ka po sa kidney, mamamatay ka na. Ngayon, dinonate ko ang kidney ko para sa'yo, yung isa. O, nabuhay ka. Nagkaroon ng problema sa kidney mo kasi mahilig ka sa maaalat. O ngayon, binigay ko na yung kidney, nabigyan ka ng panibagong buhay. Kakain ka uli na maalat? Di ba? Natural yon. Response yun ng pusong nakaunawa ng tulong at pagmamahal ng iba. Tama? Niligtas tayo ng Diyos. And actually, if you understood yung love na yun ang magiging power mo para iwasan na ang kasalanan. Naintindihan po ninyo? Ngayon, Pastor, paano pag nakagawa ako ng kasalanan? Yes, makakagawa pa rin po kayo. So anong mangyayari? Pag nagkasala, save ka pa rin. Pero dito papasok ang pamamalo ng Diyos. Hebrews chapter 12, para maintindihan. Hebrews chapter 12, verse 6. Basahin po natin sabay-sabay verse 6, 3, 2, 1. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. May disiplina na. Naintindihan po? Pag anak kita, nakagawa ka ng mali, pinalo kita, hindi ka na ba kita anak o anak ka pa rin? Pag save ka na, yes, nakagawa ka ng mali, papaluin ka. Nung pinalo ka, impyerno na ba? Anak ka pa rin ng Diyos. Pinalo ka bilang discipline kasi ayaw ng Diyos na mapariwara ka sa iyong buhay, Kristyano. Paano, Pastor? Pag nagpatuloy ako sa paggawa ng kasalanan, simple lang po, kukunin ka na ni Lord. Kaya kung tuloy-tuloy, it's up to you. Sabi ng Diyos, halika na. Para hindi ka na magpakarumi, kukunin ka na kita dito para makasama na kita. Naintindihan po ninyo. Be careful. Kung matigas ang ulo, ang pinaka-last resort ng Diyos para matigil yan, kukunin ka na lang niya. At least makakapiling mo na siya sa langit, pero mawawalan ka na ng chance para makagather ng rewards sa langit. Kaya my dear brothers and sisters, sana malinaw na ang pundasyon. Ligtas na po ba talaga? Hindi pa. Ilang percent? Simply because all of your sins were forgiven. Naintindihan? Yun ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya nga, Jesus Christ is our Savior, tagapagligtas. Niligtas niya tayo mula sa lahat ng ating mga kasalanan. At para maligtas tayo, sabi ng Biblia, nagpadanak siya ng kanyang banal na dugo. Kaya sa church na ito, we preach about the blood of our Lord Jesus Christ. Dito sa Biblia, sa Old Testament, it was the blood ng mga animals na inalay ng mga Israelites. Taon-taon, especially sa Atonement Day, puro hayop yun. Pero nung dumating si Jesus Christ, yung dugo na niya ang tutubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito po ang pinaka-sinasabi ng Biblia na pundasyon. Dapat maunawaan niyo muna yung ginawa ni Jesus Christ bago kayo makapagtayo ng ibang structure sa bahay ng pananampalataya. And I hope if this is clear, madali niyo nang maintindihan ang ibang verses sa Biblia. Tingnan natin, Efeso. Example, Efeso chapter 1 verse 7. Tingnan niyo po, madali nang maintindihan. Kung hindi ka saved, mahirap mo itong maintindihan. Pero kapag naligtas ka, alam mo nang ibig sabihin nito. Ephesians chapter 1 verse 7. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1.
Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Brothers and sisters, ano po ba ang tunay na blessing? Biyaya. Mapalad ang tao na pinatawad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang tunay na blessing ay yung pong grace of salvation. Biyaya ng kaligtasan. Paano ka naligtas? Iyon po yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaninong dugo? Dugo ng Panginoong Hesus. Bayad na lahat ng ating mga kasalanan. Naintindihan po? Huwag na kayong mag-alala, bayad na. Sino po dito ang nagre-renta ng bahay? Pakitaas po ang kamay, baka mabigyan ko kayong sariling bahay. Sa mga nagre-renta kayo, di ba? Dahil nagre-rent lang po kayo ng bahay, buwan-buwan, nagbabayad kayo. Mag-u-August na. July. Pag malapit na yung petsa di peligro, ano yon? Due date na, wala ka pa ring pera. Nakakatulog kayo? Hindi. Lalo na kung masungit yung inyong landlady and landlord. May kapanatagan ba sa puso? Wala. Kasi, makakarinig ka uli at minsan sinasabi niya, lumayas na kayo. Kaya mahirap makatulog. Tama? Buwan-buwan yan, babayaran kasi rental lang. Pero paano po? Halimbawa, milyonaryo ako. Halimbawa lang po. Binili ko yung bahay at lupa at binigyan kita ng resibo. Tanong ko, mag-aalala ka ba sa renta? Hindi na. Bakit? Bayad na. Extra natin yan, bakit mayroon na tayong resibo? Katunayan, nasa iyo na ang titulo, bahay at lupa. Nabigay na sa'yo. So, no need to think about future. Di ba? Yung renta. Tama mali? Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Once and for all, namatay siya sa krus, tiniyak niya ang walang hanggang katubusan para wag na kayong mag-alala. Maraming tao, dahil hindi nila ito alam, pupunta sa church pag Sunday, Panginoon, sorry po. Nagawa ko na naman yung kasalanan. Kung makakapagsalita ang Diyos, masahin mo yung Biblia. Meron na akong resibo sa'yo. Kaya nung naintindihan ko po, masaya ako. Tapos na pala lahat ng digmaan sa kasalanan, nagtagumpay na si Jesus Christ sa krus. That's why naintindihan ko yung lyrics ng To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His cross, His throne, then pumunta siya sa lupa to rescue a sinner like me. Yun po yung pagmamahal. At kapag naintindihan mo ang pagmamahal na ito, dahil tama na yung pundasyon, yun na yung hihikayat sa'yo na magsimba linggo-linggo. Magbasa ng iyong Biblia. Simply because love has the power. 2 Corinthians chapter 5, para mas maintindihan nyo. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Sa English version, sabi niya, the love of God compels us. Sa 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. The love of God compels us. Kung talagang naunawaan mo na ang kaligtasan, may pundasyon na, naturally, mayroon kayong pusong nagpapasalamat. Kaya nga, you go to the church, hindi para sa relihiyon, pero expression yon ng pagmamahal mo sa Diyos. Ano naman ang isusukli ko, Panginoon, kaya nagpapatuloy kayo. Saan? Sa pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng Biblia, we are here simply because of the words of God. Yun po yung pinakamahalaga. And then to have fellowship with our brothers and sisters. Gusto mong pumunta sa fellowship, and then, kapag talagang tumatagal ka sa church, naturally, you will share this love to others. Ang tawag doon, evangelism. Kayo mga may tiyak na pananampalataya, pundasyon, di ba? Ito ang nangyayari sa inyo. May force na humihila sa inyo. Lagi. Pag di kayo nakapagsimba, masaya, malungkot. Yung iba nga ayaw na ngang umuwi eh. Yes po.
Mayroon bang ganong feeling ngayon? O baka pag linggo, pag mali pa yung iyong foundation, pag linggo, habang nakikinig kayo sa akin, at the same time, tumitingin ka sa sarili mo. Tagala. Why? Kasi ang pundasyon ng pananampalataya mo, mali pa. Ito yung nangyayari sa'yo pag hindi ka paligtas. Job chapter 4. Job chapter 4. Verse 19. Kapag church-goer lang po kayo at hindi pa malinaw ang kaligtasan nito po, gaano pa kaya silang tumatahan sa mga bahay na putik na ang pundasyon ay nasa alabok na napipisang gaya ng gamo-gamo? Ang gamo-gamo, ilan ang lifespan niya? Overnight lang, bukas patay na yan. Tama mali. Kaya nga, hindi ka tatagal sa church. Bakit? Ang pundasyon mo nasa alabok. Ano po ito? Ang faith mo nakasalig pa rin sa sanlibutang ito. Ang dami po ang hope, ang dami po ang pangarap sa mundong ito, nandun pa rin. Kaya nga, never na maitatayo ang iyong faith life. Kaya kung saved ka, dapat kay Jesus Christ ang foundation. Ito po yung inyong kaligtasan. Kaya ngayon, I wanted you to return, kaya pinili ko po ang message na ito, to return dun po sa foundation. And I hope na ilagay na ba yung pundasyon ng pananampalataya nyo? Sino po yung pundasyon na yon? Si Jesus Christ. Ito po yung kaligtasan, ito po yung ginawa niya sa krus. Kung hindi, para kang magiging gamo-gamo. Ngayon, nandito ka, next week, wala ka na. Next week, wala ka na uli. Ito yung problema. Simply because mali ang pundasyon. But I am sure, pag okay na yung foundation nyo, you will just come here naturally with joyful heart. Tuloy-tuloy. Yung salita ng Diyos sa iyo, nais kong laging marinig ang salita ng buhay. Yun ang gusto mo. Hindi napipilitin, tuloy-tuloy na po yan. At magkakaroon na ng malaking pagbabago. Kaya my dear brothers and sisters, I hope na ilagay na ang saligan ng inyong buhay pananampalataya. Dapat matibay, siya po ang Panginoong Hesukristo. Next, anong isusunod? Doon sa foundation na yon, nandito po sa Biblia. After the foundation, may ilalagay tayong unang structure. Ano yung unang structure na ilalagay natin? Psalm 138. Tignan po natin. Awit 138. Verse 2. Babasahin ko po. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Sa English version, yung part na ito, you have magnified your name, your word above your name. Tignan natin sa English, gusto ko po ipakita. Yes. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above your name. Kaya pagkatapos po ng saligan, Jesus Christ, anong imamagnify? Isusunod, the word of God. Magsisimula po ang salita ng Diyos. My dear brothers and sisters, I would like to recommend na dapat mayroon po kayong sariling Biblia. Okay? Bakit? Ang salita ng Diyos ang magpapalago ng inyong pananampalataya. May right foundation na, kaya ang una, Word of God para tuloy-tuloy ang paglago. Titibay kayo sa inyong pananampalataya. Book of Acts, para mas maintindihan. Gawa, chapter 20, verse 32. Gawa, chapter 20, verse 32. Itong first part, babasahin ko po. Ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana. Ang salita ng Diyos. Patuloy niyong mauunawaan ang kanyang biyaya. At dahil doon, titibay po kayo. Dahil mayroon ng tamang pundasyon, ang isusunod na ilalagay natin is the Word of God para lumago. Tumibay kayo sa inyong pananampalataya. Why? Because in the words of God ay mayroon pong biyaya. Ano po yung biyayang yon? The words of God is the love letter of our Lord Jesus Christ. What makes us grow? Love of God. It's not the law.
It's the love of God. Sa bahay, maraming mali. Mali yan, sabi ni mama mo. Dahil ba sa pagsasaway niya, kaya ka nag-grow? No. Dahil sa kanyang pagmamahal sa'yo. Kung naintindihan nyo ng mas malalim ang pagmamahal ng Diyos habang nakikinig kayo ng words of God at nagbabasa, naturally, you will grow. In my case, I have received love from our brothers and sisters dahil ginamit sila ng Diyos. And because of their love, naturally, nag-grow po ako sa Manila Central Church. Kaya nga, pinakamahalaga sa church natin ay ang words of God. Pero of course, may mga baguhan, baka medyo sasabihin nyo, wala pa akong Biblia, hindi na ako mag-church. Wag ho, may proseso. Pero ang malaga, meron tayong Biblia, nagbabasa kayo lagi, araw-araw, nakikinig kayo ng mga sermon, sumama kayo sa mga fellowship, simply because yan ang magpapatibay sa inyo. Psalm 18, para mas maintindihan. Psalm 18, verse 1 and 2. Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking muog at tagapagligtas ko. Nakita nyo, may bato dito. Dahil minagnify mo using the words of God, mas naintindihan mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang salita. And then, the love of God compels us. Yung pag-ibig na binigay niya, binibigay natin sa Kanya. And that's why 1 John 4:19, we love Him simply because He loved us. Una niya tayong minahal at gamit ng pagmamahal na yon, mamahalin natin siya. Paano tayo maririmay ng Kanyang pagmamahal? Through the words of God. The words of God will make you stronger in your Christian life. The words of God will let you grow. Kaya nga yan ang pinakamahalaga. Pakiusap, brothers and sisters. Unahin nyo lagi ang salita ng Diyos. Para hindi kayo ma-pressure sa words of God, maituturo po akong rule of the hands. I have two hands, the left and the right. Hold them apart, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Tandaan nyo po ito, ha? Ito po yung rule of the hand sa Biblia. Number 1, thumbs up, itong thumb. This represents listening. Makinig muna kayo. Pag hahawakan mo ang iyong tenga, paano? Meron bang humahawak? Ito, ganyan. Faith comes by hearing, Romans 10:17. Kaya, kung wala pa pong Biblia yung mga baguhan, ang maipapayo ko, makinig lagi ng sermon. Punta kayo dito Sunday, Wednesday sermon, sa mga young adult pati Saturday, punta po kayo. All you have to do is to listen first. Okay? And then next, ano po ito? Hintuturo. Index finger. Yung Bible nyo may index, di ba? You have to read. Ito yung representation ng reading. Sa Deuteronomy 17:19, at iyon ay mamamalagi sa Kanya at Kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng Kanyang buhay. Ang Bible dapat tinuturo, binabasa natin. Dalawa na. Listening muna and then reading. Ano yung pangatlo? Middle finger. Delikado, ayaw ko pong ipakita. But I want you to remember Duterte. Paano? Temple po ito, memorizing. Kaya may memory verse tayo. Nag-iisip ka, nagme-memorize. Pag linggo naman po makikiusap ako, mag-improve tayo sa memory verse natin. Hindi po yung reading verse, ha? Memory verse. Mag-memorize tayo. 1 week tayong binibigyan ng Diyos. Napakasimple na mga memory verses. Tanong ko po, hindi nyo po ba kayang mag-memory verse? Parang mahina talaga. Kayanin po natin. Gagawa po ako ng paraan para mas madali yung memory verse. But remember, pangatlo, you point at your temple, Duterte style, mag-isip ka, memory verse. Okay? Bakit mahalaga? Sa Psalm 119, verse 9 to 11, especially sa 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa inyo. Pag may memory verse tayo, yun po ang bala para malabanan natin si Satan kapag tinutukso niya tayo. Kaya dapat mayroon tayong bala. Ang isang sundalo dapat may reserbang bala. Dapat may memory verse kayo. Meron tayong memory verse booklet sa baba. Napaka 25 lang naman po yun. Bili kayo and then i-memorize nyo po. Makakatulong yun ng mahalaga. Malaki sa inyo. Every week may memory verse leader tayo. Sabayan po natin siya. Pakikiusap ko po para lubago kayo sa pananampalataya. And then pang-apat, eto na po, mula sa ganito, gaganon ka na. Ano po yun? Hindi pa cute. You study.
Pinag-iisipan mo na, study the words of God. Mas malalim na po ito. Kaya if you study, you start highlighting the verses, nagno-note ka na sa Bible mo. Yes. Kaya yung Bible mo po, magkakaroon siya ng napakaraming kulay at maraming guhit. Because you read, marami. You study. Natural yan sa isang Kristiyano po, habang tumatagal kayo sa church. After studying, buo na. So paano yon? Mula ganito ka na. Ano po yon? Pagbubulay-bulay, check mo kung naisa sa buhay mo yung words of God. Kaya remember the 5 steps. Listening, reading, memorizing, studying, and meditation. May mga kapatiran po dito, hindi nyo lang alam, maaga before 8, nandito na sila, nagme-meditate po sila ng words of God. They reflect on themselves. Kasi mga brothers and sisters, napakalaga po ng salita ng Diyos. Kapag nagawa nyo na po ito, pag oras ng unos, mayroon ka ng mapangahawakang pangako ng Diyos. Philippians chapter 2. Philippos chapter 2. Verse 16. Philippos chapter 2, verse 16. Na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Hanggang dun po. Anong pinanghahawakan natin ngayon? Words of God. Kaya kahit may problema, may pangako ang Diyos. Ako po kung may problema, saan ako dumudulog? Sa Biblia, alam ko may sagot ang Diyos dito, hanapin ko. I know it. I highlighted somewhere here. Then babalikan ko. Yun, may pangako uli. Yes, kaya ko to. Dahil may pangako ang Diyos. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, sabi po ng Biblia. Numbers chapter 23. O anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya tutuparin? Sinalita ba niya at hindi niya gagawin? Kung ano yung pangako niya, tutuparin niya. Bakit maraming matamlay sa Christian life? Brothers and sisters, simply because kulang kayo ng words of God. Sa Bible seminar, naririnig ko maraming restoration. Makinig po yung mga nagre-restore. Anong unang gagawin? Words of God muna. Huwag muna sa ministry. Words of God muna. Kung kababalik nyo po, magpalakas ka muna sa words of God. After the Bible seminar na check mo yung foundation, you have to magnify the name of God using the words of God. Makinig muna kayo ng words of God. Magpalakas po uli kayo. Anong mauna? Kain o pagtatrabaho? Kakain ka muna, and then magtatrabaho ka. Sa mga trabahante dito, di ba mahirap pumasok ng hindi nag-almusal? Hindi ka magiging productive. Manghina ka eh. Mag-almusal ka muna bago ka magtrabaho, ganin doon. Sa mga baguhan, huwag muna sumama sa ministry. Sa words of God muna, magpakatibay kayo. Number 1, makinig, bili kayo ng Biblia, and then you read the Bible. Marami pa tayong recorded sermon sa YouTube. Mayroon tayong Fruitful Beginning. Sa mga baguhan, mayroon pong 12 series ng Fruitful Beginning. Pakinggan nyo po. Yung mga nag-invite, isend nyo po yung link sa kanila, please. Huwag mo nang mag-engage ka agad sa ministry without yung strength. Or else, ganito mangyayari. You can stay for a while again and then later on, you will depart again simply because na-burden ka uli sa dami ng trabaho. Wisdom po ito. Magpakalakas ka muna. Kung may lakas, may words of God, madali na lang magtrabaho. Bakit? Ang motivation mo na ngayon, hindi na tao, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat, lagi, words of God. Finally, bago po ako matapos, ano yung isusunod natin? Foundation, Word of God, and next, mahalaga po yung prayer. Tignan po natin Philippians chapter 4. Philippos chapter 4. Verse 6 and 7. Pagkatapos po ng salita ng Diyos, mahalaga, panalangin, prayer. 6 and 7, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. Save ka na pero hindi ka exempted sa problema ng buhay. Tandaan niyo po yan.
Hindi ka exempted kahit sa sakit. Dito papasok ang prayer. Kapag mayroon ka na pong right foundation and you have the words of God, eto ngayon, effective ang prayer. Bakit? Siya ang magbibigay patuloy sa inyo ng tinatawag na kapayapaan. Pwede bang maging payapa, Pastor, habang maraming problema? Pinag-isipan ko po itong sinabi ni Paul dito na, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso. Ano ba itong kapayapaan? Pinag-isipan ko pong mabuti. And God gave me the answer. Matthew, tingnan po natin. Gospel of Matthew, chapter 8. Matthew chapter 8, verse 23 to 26. Habang naglalakbay ang mga alagad, dumating ang bagyo sa dagat. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad, at dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ano pat matatabunan na ng alo ng bangka. Ngunit siya ay natutulog. Lumapit sila sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Mamamatay kami. Verse 26, basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito yung kapayapaan ngayon. Through our prayer, simple lang po, although maraming suffering, but God can calm the wave kung may prayer tayo. Intindihan? As you pray, magiging kalmado ka po. Magtitiwala ka sa Diyos. At yung gaya ng ginawa ng Diyos dito, pinakalma niya ang nag-aalburutong dagat. Brothers and sisters, Christian life is not easy. Marami kayong pagdadaan ng hirap, unos, maraming problema. However, as long as you pray, ibibigay ng Diyos ang iyong kapayapaan. Bakit? He will for sure calm the wave of suffering. May wave, but still, may calmness. Why? Because God is with you. Nung di tayo saved, may problema, pero di natin kasama ang Diyos. Pero ngayon, saved na tayo, marami pa rin problema, pero ano po yung consolation? God is with us. Kaya nga, ang isang pangalan ng Panginoon ay Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Kaya, magka-calm yung wave of suffering. Bakit maraming problema? Bakit parang aligaga kayo, kaunting problema lang? Masasagot ito ng isang kanta na na-compose dito po sa hymnal. Sabi niya, Oh, what peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Ba't ang dami niyong alalahanin? You don't carry everything to God in prayer. That's your fault, hindi kayo nagpipray. Needless pain we bear. Sakit-sakit na. Yun pala sa Diyos lang ang answer. Ibigay niyo sa Kanya. Meron ka pong isang kaban na bigas, sumakay ka po sa bus, dala mo pa rin yung isang kaban na bigas. Sabihin mo pa sa driver, Sir, dahan-dahan. Anong gagawin mo dun sa bigas? Take it to the Lord in prayer. Hindi po pinagpipray yung bigas ibaba mo. Ipasan mo sa Diyos. Bakit? Siya po gusto niyang pasanin lahat ng ating kapig-hatian. Kaya habang nagpipray kayo, nagkakaroon ng calm yung wave ng suffering. Yun po. Kasi alam ko po ito, marami dito baguhan kapag may problema na ayaw na magsimba. Hindi po, the more na maraming problem, magsimba kayo at gagabayan namin kayo. Ang isang sagot natin, words of God. Pangalawa, mag-pray tayo. Mag-wait ka lang and then God will answer. Ano pa? Why do we have to pray? Kapag naligtas ka po, dalawa ka na. Yung old you and the new you. Maglalaban yan. Maglalaban. Sino ang mananalo? Yung mas malakas. Napapalakas kayo ng words of God, pero kailangan po niyong suportahan ng prayer. Para magapi ang flesh, mahalaga ang prayer. Na-realize ko po ito sa Old Testament. Tingnan natin, Exodus chapter 17. Patapos na po ako. Exodus chapter 17. Verse 8 to 13. Ito po yung pakikipaglaban nila Moses against the Amalekites. Simbolo po ito ng prayer, yung part na ito. Verse 8 to 13. Nang magkagay dumating sa Amalek
at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Sinabi ni Moises kay Joshua, "Pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay." Ginawa ni Joshua ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek. At sina Moses, Aaron at Hur ay umakyat sa taluktok ng burol. Kapag itinataas si Moises ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananalo ang Amalek. Subalit, ang mga kamay ni Moises ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. Inalalayan ni na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa'y sa isang panig, ang isa'y sa kabilang panig. At ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Verse 13, nilupig ni Joshua si Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabang. Amalek is a descendant of Esau. Esau represents our flesh. Kahit ligtas ka na, malakas pa rin yung flesh. For sure, yung mga bagong ligtas dito, maaari may mga bisyo pa kayo. Yun ang nakagawian ng flesh. Paano natin ito madidefeat? Number one, words of God and through prayer. Si Moses, saan siya nagstay? Taluktok ng bundok. When you pray, you are really closer with God. Nasa taas. And then kapag tinataas niya ang kamay niya, nananalo sila. Kapag bumababa, natatalo. Bakit? Mayroon tayong sinful nature. Mahina tayo. And that's why sinuportahan siya para dire-diretsong maitas niya ang kanyang kamay. Ano po ito? If we pray together, yes po, may power. Kaya kung may napansin kayo na may mga ginagawa pa, you don't need to judge them. You have to pray for them. And as we pray for them, magbabago po sila. Yes, may kahinaan po tayo. Para mapagtagumpayan si Amalek, ang flesh, we have to study the words of God. And number two, we have to pray. Yan ang ginawa nila Moses, kaya nagtagumpay po sila. Kaya nga, you have to pray without ceasing. Tuloy-tuloy lang po. Ipag-pray mo ang isang bagay na ginagawa mong alam mo sa harap ng Diyos mali, and time will come, tutulungan ka ng Diyos para magtagumpay ito. You also ask the prayer request sa other brothers and sisters. At tutulungan ka nila sa prayer nila na mapagtagumpayan mo ang flesh. Kaya dapat, ang isang Kristiyano, laging nanalangin. My final verse, mahalaga, 1 Thessalonians, chapter 5. Tandaan niyo po ito habang nasa Manila Central Church kayo. Chapter 5, verse 16 to 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, 17, and 18. From 16 to 18. My dear brothers and sisters, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yung nasa gitna, manalangin kayong walang patid. Anong ibig sabihin, Pastor? From morning until evening, mamamatay ka kapag ganun. Hindi ho. Pag may chance, manalangin po kayo. It means, kahit nasa trabaho, paggising pa lang, mag-pray. Kung may chance, mag-pray uli. Kung wala kang ginagawa, mag-pray uli. At habang nag-pray tayo, gaya ni Moses, nasa taluktok siya ng bundok, napapalapit tayo sa Diyos. At makukuha po natin ang power ng Diyos para ma-defeat natin ang ating sinful nature. Mayroon pong monster sa'yo. Tandaan niyo po ito lagi. May monster sa'yo na gusto lagi kang tisurin. Kaya, ang sandata natin ay ang words of God at ang prayer. Okay? Kaya my dear brothers and sisters, today, napag-aralan po natin, return to the foundation. The foundation is our Lord Jesus Christ. And then, pagkatapos ng foundation, kaligtasan, lagyan natin ang words of God, and then, lagyan natin ang prayer. Fellowship and evangelism will naturally come. Why? As you understand the words of God, it's about love. And as you pray, gusto mo na ngayong isabuhay ang love. Paano may isasabuhay ang love? Ang Diyos hindi mo nakikita, gagawin mo ngayon, mamahalin mo ang mga brothers and sisters. We call it church. Ang church po ay tayo. Dire-diretso lang po kayo sa Manila Central Church. Kasapi ka na po ng church ngayon. Ano po yun? Dahil saved ka na, part ka na ng church. At habang mas naiintindihan mo ang pagmamahalan sa mga brothers and sisters, magkakaroon ka ng pagmamahal para naman akayin yung mga hindi ligtas. We call it evangelism. Ito ngayon yung 4 pillars of Christian life.
foundation niya ay ang Panginoong Jesucristo. Naintindihan po? Kaya ito po yung proseso. Isa-summarize ko. First is the foundation, your salvation. Next, above the foundation, we have to put the Word of God. And then, the prayer. And then, fellowship. And then, evangelism. And then, kayo nang bahala sa ibang part. Paglilingkod, pagmamahal sa mga brothers and sisters, and then, magkakaroon kayo ng magandang testimony sa harapan ng Diyos. And then, kapag dumating si Jesus Christ, magra-rapture na po. Babaguhin na po tayo, and then we shall be with our Lord and Savior forever. Excited na po ako sa araw na yon. However, habang hinihintay natin, brothers and sisters, akayin nyo muna ang mga mahal nyo sa buhay tungo po sa kaligtasan. Sa mga newly saved brothers and sisters, please continue, and we will give you the love of God. Aalagaan namin kayo. And then tuturuan namin kayong makatayo sa inyong buhay pananampalataya until such time, magamit kayo ng Diyos at maakay nyo rin ang mga mahal nyo sa buhay. Magpatuloy kayo, hindi lang para sa inyo, para rin sa mga mahal nyo sa buhay. As you continue here in Manila Central Church, time will come, ikaw ang gagamitin ng Diyos para yung biyaya ng kaligtasan ay mapunta sa bahay mo. Kapag di na po kayo nagpatuloy, makakat na po yung yung pong tubo. Nariyan lang ang source ng biyaya, ikaw yung tubong papasok sa bahay nyo. Pag kinat mo yun, di ka nagpatuloy, hindi na makakapasok. Kaya abide. Ito yung unang utos ng Diyos, abide in me. Manatili kayo. Saan? Manila Central Church. Magpatuloy lang po kayo dito. Okay? Tapos na po tayo. I hope you learn something. Always return to your foundation. Okay? Kung nagtatamlay kayo, return to your foundation. It's the love of our Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Na-refresh po kami uli sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat, pagkatapos ng kaligtasan, narito po kami sa church, ang Manila Central Church. Hindi yung building, kundi yung mga pagsasama-sama ng mga kapatiran. Dalangin ko Panginoon na patuloy niyo pong ingatan ang mga newly saved brothers and sisters at nawa patuloy po silang lumago sa kanilang pananampalataya. We continuously pray for the upcoming Bible Seminar in Calamba. Tulungan niyo po Panginoon ang mga tao doon at nawa makatanggap din po sila ng kaligtasan. Hindi lang po yon, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas, this coming Monday, magsisimula ang napakaraming Bible Seminar. Umaasa po kami na gagabayan niyo po lahat ng mga churches at mga preachers upang maipangaral po nila ang dakilang biyaya ng kaligtasan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, hayaan niyo naman po na ibalik po namin sa inyo ang pinakamataas sa pagpupuri at pasasalamat dahil po sa biyaya ng kaligtasan, dahil sa church at sa walang sawang pagmamahal sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.